Ate, hindi mo talaga mahuhulaan na yung fiancé na ipinaglaban mong patayan, matagal na palang akin. Ano naman ngayon kung anak ka ni Lady Muersa? Sa huli, mababaon ka pa rin sa ilalim ng paa ko. Ariana, ito ay pinino mula sa kanyang espiritual na ugat. Ito ang Ice Phoenix Rebirth Hill. Inumin mo? At magbabalik ka sa totoong dugo ng Ice Phoenix mo. Ang Korko. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita palalagpasin. Nakabalik nga ako. Noong araw na pumunta si Zachary para mag-propose. Miss Muersa, ang proposal team ng Pamilya Lowell nasa tapat na ng gate. Ngayong araw ang malaking araw niyo ni Mr. Lowell para sa engagement. Buong Grandale na kamasid. Alam ko. Ihandam na ang dumi ko. Pupunta tayo sa foyer. Congrats sa inyo. Hazel Muersa, nandito na ako para mag-propose at pagkasalan ka. Pero ngayon ka lang nagpakita. Klabang ang trance mo, ha? Hazel, nasiraan ka na. Ikaw at si Ariana, matagal na palang may relasyon. Kung gusto mong magpakasal, siya na lang. Wala akong pakialam. Ayos lang. Hazel Muersa, ang Pamilya Lowellang. Pinakamapanglayang kultivasyon ng pamilya dito sa Great Dale. Sino ka ba? Ate, malinis kami ni Zachary. Bakit mo ako pinapahiya ng ganito? Ariana, hindi mo kailangang ipaliwanag pa sa kanya. Matalas ang mga mata at malinaw ang isip. Pwede ka pala. Gusto mo bang maging apprentice ko? Hazel, pag umalis ka sa Pamilya Lowell, ang bagay lang sa'yo, mag-apprentice sa isang pulubi. Kung matino ang isip mo, pulutin mo yung mga regalo, isa-isa. Pagkapag-isipan ko pang pakasalan ka. Token mula sa Grandmaster ng Astral Order. Pinuno ng 5 dakilang sekta. Dito sa Grandale. Hindi siya pulubi. Magandang araw. Ikaw ang anak ni Lady Muersa. Pero hanap mo bilang batang ginang ng Pamilya Low. Tapos pinili mo pang gawing guro ang isang pulubi. Kapag kumalat yan, katatawanan ka ng buong Green Dale. Ate, huwag kang pabigla-bigla. Humingi ka na ng tawad kay Zachary ngayon, hanggat may oras pa. Hazel, tingnan mo naman ang ginawa mo. Ang Pamilya Lowell ang pinakamalakas na cultivator family sa Greendale. Hindi mo lang tinanggihan ang kasal. Ginawa mo pang guro ang isang pulubi. Pinaba mo ang dangal ng Pamilya Mercer. Sa puligan, ngayon, kung hindi mo makuha ang kapatawaran ng Pamilya Lowell, palalayasin kita sa Pamilya Mercer. Palayasin mo na ako. Simula ngayon, lahat tungkol sa akin ay wala nang kinalaman sa Pamilya Mercer. Ama, anong mangyayari kay Hazel? Pagkatapos nito? Sariling desisyon niya yun. Wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Ako si Charles Bishop, ang Grandmaster, ng Astral Order. Kahanga-hanga ang pundasyon mo at maganda ang ugali mo. Ngayong araw, tatanggapin kitang official na alagad. Bukas ng umaga, sumama ka sa akin pabalik sa Astral Order. Hindi nga ako nagkamali. Yan ang token ng Grandmaster ng Astral Order. Sabi-sabi, ang Grandmaster ay umabot na sa Great Perfection ng Mahayana Stage. Maging alagad niya ay parang biyaya mula sa langit para mabigyan pa ako ng panibagong pagkakataon sa buhay. Zachary, ang Astral Order ay talagang nakakabilib. Ang makapag-practice dito ay napakasarap. Siyempre naman. Sa pangalan pa lang namin, isang salita lang. Makakapasok ka na agad sa palabas na sekta ng Astral Order. Si Hazel, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ma-focus ka na lang sa pag-cultivate mo. Kapag ka na sa 8th stage at mapasok mo ang intersect, hihilingin ko sa tatay ko na ipakasal ka sa akin. Magpupursige talaga ako para maging karapat-dapat sa'yo agad. Iabot mo ang kamay mo at subukan natin ang spirit root mo. Isang mutated ice spirit root. 100% ang purity. Ang ganyang talento ay parang bigay ng langit dito sa mundo ng cultivation.
Grabe, totoong na 100% linis. Ang mutated ice spirit root niya. Kaya pala si Grandmaster mismo ang nagdala sa kanya dito. Oo nga, once in every 10,000 years lang malabas ang gintong henyo. Mukhang magkakaroon na ng top tier na. Malakas sa astral order natin. Hindi mayabang, hindi mabilisan. Magaling. Alam ko na agad na hindi ako nagkamali ng husga sa'yo. Phoenix Ember Spirit. Sa loob ng katawan mo, mayroong Phoenix Ember Spirit sa loob. Napakaliit ng chance mong mabuhay. Pwede mong itapan ang Phoenix Ember Spirit. Edituan na lang ang sarili mo sa Ice Spirit Root. Kahit lubos na bababa ang galing mo, at least mabubuhay ka pa rin. O kaya, sabay niyo yung Yellow Boy na Spirit Roots hanggang sa pinakamataas na antas. Pero napakadaming panganib nito. Pipiliin kong i-cultivate ang dalawa. Ang isang spiritual root ay parang pinutol na rin ang daan ko tungo sa immortalidad. Ako, Hazel, kahit maliit lang ang kensa kong mabuhay, pupunuin ko pa rin ang limitasyon ng Yellow at Apoy na roots. Dahil buo na ang desisyon mo, hindi na kita pipigilan. Pumunta ka na sa Hall of Techniques. Libo-libong technique ang nakatago roon. Baka may napuklasan kang kayang pigilan. Ang banggaan ng Yellow at Apoy. Gaya ng inaasahan mula sa pinakadakilang sekta sa mundo, ang mga low at mid-tier na technique. Dami ng low at mid-tier na technique dito. Dami pang high-tier na technique. Sa gitna pa, meron pang sim na heaven-tier na technique. Sa loob ng 10,000 taon, hindi pa ito nagtanggap ng amo. Ang Great Origin Ice Burning Art ay pumili na talaga ng amo. Peak Chi Refinement. Sobrang dominant ng technique na ito. Nakita mo ba yung purple gold na liwanag kanina? May heaven tier na technique na pumili ng amo. Narinig ko bago raw na nakababatang kapatid na babae. Yung personal na dinala ni Grandmaster pabalik. Yan. Si Hazel. Zachary, bakit parang ang lutang mo ngayon? May bumabagabag ba sa'yo? Ilang araw na nakalipas, may nakita akong babae na kamukhang-kamukha ni Hazel. Paalis na siya noon sa Hall of Techniques. Zachary, masyado ka lang talagang nag-iisip. Tumakas si Hazel, kasama yung isang pulubi. Paano siya mapupunta sa Astral Order? At lalo na naman, paano siya lalabas sa Hall of Techniques? Restricted area yon. Tama ka, nagpapaka-paranoid lang talaga ako. Hindi ka karapat-dapat na mapunta sa Astral Order. After 3 days, magbubukas na ang Sunset Realm. Sa loob ng Sunset Realm, nandun yung mga bihirang halaman, tulad ng Millennium Snow Lotus. Pwedeng mag-volunteer, yung mga outer sect na disipulo. Zachary, pagkakataon natin to para makuha yung Millennium Snow Lotus. Dapat mag-sign up tayo dito. Kapag nakuha ko yung Millennium Snow Lotus at makaabot ako sa base building stage, mas mapapabilis akong makapasok sa intersect. Si Nange, tara't mag-sign up na tayo ngayon. Aiken ang Millennium Snow. Lotus na yan. Sa loob ng 3 araw, magbubukas na ang Sunset Realm. Kahit na maraming yaman sa loob, sobrang delikado rin doon. Nasa peak chi, refinement ka na. Kailangan mo ng totoong challenge para makaakyat sa base building stage. Apo Master, hindi po kita bibiguin. Sa loob ng Sunset Realm, mag-ingat ka. Huwag kang pabigla-bigla. Salamat po sa regalo, Master. Tandaan ko po lahat ng turo ninyo. Tumayo ka na. Umuwi ka muna at magpahinga. Pagkalipas ng 3 araw, sasama ka na sa mga ibang disciple papunta sa Sunset Realm. Sabi ko na nga ba, tama ang tanda ko. Nandito mismo ang Millennium Snow Lotus. Hazel, nasa na ang master mong pulubi? Huwag mo sabihin, iniwan kanya dito sa sekretong lugar na to. At tumakas mag-isa? Ate, anong ginagawa mo dito? Humingi ka na lang ng sorry kay Zachary. Mabait si Zachary. Dahil sa dati ninyong samahan, poprotektahan ka pa rin niya. Delikado masyado. Mag-isa dito, ang dami talagang mababangis dito.
Hindi mo kayang labanan ang mga to. Kung gusto mo ng mabuti para sa iyo, ibigay mo na ang Millennium Snow Lotus. Dahil sa pinagsamahan natin, hindi kita papatayin. Pwede pa nga kitang tulungan. Magkalabas sa Sunset Realm. Kung ayaw mong makinig, huwag mo akong sisihing maging malupit. Ang mga gamit ko. Hindi para sa katulad. Hazel, ang lakas ng loob ang saktan ako. Ngayon, gigibayin kita at gagawin kitang pira-piraso. Ngayon, mawawala na ang kaluluwa mo. Ate, tikman mo ang apoy na to. Kayo lang ba? At yung mga kawawa ninyong paibek? Base building? Umabot siya. Sa base building stage? Paano nangyari yon? Hindi talaga posible. Paano siya nakarating sa base building ng ganon kabilis? Mukhang nag-practice siya ng masamangang paraan. Sige, papakita ko sa'yo mismo kung paano ka mamamatay sa kamay ko. Hazel, huwag na huwag mong gagawin yan. Ako ang batang amo ng Pamilya Lowell. Kapag pinatay mo ako, hahanapin ka ng Pamilya Lowell. Ate, pakiusap, patawarin mo kami. Ibibigay ko sa'yo ang Millennium Snow Lotus. Ayoko na ng kahit ano pa. Sino yan? Maaga bang nagsara ang Secret Realm? Napatigil ang atake ko. Nagsisimula ng bumalikwas ang kapangyarihan ng Yellow at Apoy. Hazel, punta ka na sa Grandmaster's Hall ngayon. Huwag na huwag kang magpapahuli. Pinapatawag ako ng Grandmaster. Sa Grandmaster's Hall ngayon na. May nangyari kaya? Ang Astral Order nga ay karapat-dapat bilang pinakatanyag na sekta sa Greendale. Sa pitong Elder, kahit hindi makapandas, nasa maagang Mahayana stage pa rin. Nandito ka na. Lumapit ka na. Lahat ng pitong Elder ay nandito. Baka natuklasan na ang kakakumpating si Zachary at Ariana sa Secret Realm ay natuklasan na. Magandang araw po, Master. Magandang araw po, mga nakatatanda. Hindi ko po alam kung bakit ninyo ako pinatawag. Master, may kailangan po ba kayo? Hazel, balak ng leader ng sekta na kunin ka bilang kanyang natatanging personal na alagad. Gusto ka rin niyang gawing una niyang apprentice. Tinawag tayo ngayon para pag-usapan ito. Natatanging personal na alagad ni Master. Kuya, sa tingin ko po, hindi ito tama. Ilang araw pa lang dito, si Hazel, at hindi pa nga nakapasok sa Intersect. Kung bigla siyang magiging personal na alagad ng leader, ano naman kaya ang mararamdaman ng mga disciples sa Intersect? Na matagal nang nagsasanay? Kuya, sa mundo ng cultivation, pinapahalagahan ng malalakas. Para sa isang likas na henyo tulad ni Hazel, kung papagapangin mo pa siya sa outer sect, dahan-dahan, kapag kumalat ang balita, pagtatawanan lang ang Astral Order ng buong mundo. Sasabihin ng iba na bulag tayo sa talento. Mga kapatid, wag na tayong magtalo. 3 araw na lang at ang sekta tournament na. Bakit hindi na lang natin palahukin si Hazel? Kung maganda ang ipinakitang galing niya, saka natin i-anunsyo ang kanyang katayuan. Ang buong sekta ay kusa namang hihikayat. Gawin natin ang sinabi ni Grand Elder. Hazel, ibigay mo ang lahat mo. Ipakita mo sa mga disciple kung anong kaya mong gawin. Kapag natapos ang tournament, i-anunsyo ko sa buong sekta at papangalanan din ang aking natatanging personal na alagad. Opo, Master. Hindi ko po kayo bibiguin, Master. Dahil kukuha tayo ng alagad, kayo mga elder, hindi pwedeng dumating na walang dala. Nagsisimula pa lang si Hazel sa landas ng cultivation. Nagkataon na kulang pa siya sa mga gamit na mahika, mga pildoras, at spirit stones. Kayo na mga matatanda, marami kayong tinatagong yaman. Sina, itong storage ring na ito para sa batang babae. Sa loob ng storage ring na ito, may 1 milyong spirit stones at 1 boat ng chi transforming pills. Isipin nyo na lang itong maliit naming regalo. Maraming salamat po, Grand Elder. 1 milyong spirit stones at mga base building pills. Isang paginaantas na spiritual tool. Sa nakaraang buhay ko, ibinigay ko na ang lahat. Pero hindi ko pa rin nakuha ang mga ito. Ngayon, may nagbibigay na pala sa akin ng personal. Hazel, tungkol sa tournament, galingan mo lang. Kahit medyo pumalya ka, ipoprotektahan pa rin kita. Walang maglalakas loob na pumuna sa'yo. Sa nakaraang buhay ko, wala akong kahit ano. At lahat ay naglalakas loob na tapak-tapakan ako. Ngayon, gagawin kong tumanaw pataas ang lahat sa akin. Hazel, paano
paano siya napabilang sa listahan ng Astral Order Tournament? Zachary, di ba ang narinig ko? Isang pulubi ang ginawa niyang master. Paano siya naging kwalipikado? Para sa tournament ng sekta? Siguro kapangalan lang yan. Unang round, Hazel Mercer laban kay Ariana Mercer. Parehong disipulo, pumunta agad sa arena. Hazel? Sino yon? May ganun ba sa sekta natin? Baka palamuti lang. Mula sa servant quarters. Kalaban agad si Ariana sa unang round. Personal siyang inirekomenda ni Master Lowell. Ikaw nga talaga, ate. Ate pa rin tayo kahit ano mangyari. Suko ka na lang. Tigilan mo na yung drama mo. Kung gusto mong lumaban, sige na. Huwag kang magkunwaring mabait sa harap ko. Simulan na ang laban. Maghinay-hinay lang. Bawal ang mga mapanganib na tira. Dahil pinili mong pahirapan ang sarili mo, huwag mo akong sisisihin kung wala akong awa. Noong araw sa Secret Realm, si Zachary at ako, medyo nagpabaya lang kami. Kaya lang naman nanalo ka. Ngayon, ipapakita ko kung hanggang saan ako. Tapos na. Pagkatapos ng tirang to, siguradong bubuhatin. Palabas si Hazel. Isang galaw lang ang kailangan ko. Kung maka-black mata, panalo ka na. Puro kayabang. Natalo ka. Unang round ng kompetisyon. Panalo si Hazel. Hazel, paano mo nagawang saktan siya? Ngayon, pagbabayaran mo yan. Hazel ang kalaban ni Zachary. Si Zachary ay nasa gitnang antas ng base building. Siya ang pinakamahusay sa mga intersect disciple. Delikado si Hazel ngayon. Nanalo lang siya kay Ariana kanina dahil sa Tsamba. Laban kay Zachary, sigurado siyang tatamaan ng matindi. Zachary, mag-ingat ka. Ikalawang round ng kompetisyon. Simulan na ang laban. Hazel, akala mo magaling ka kasi tinalo mo si Ariana? Isang utusan ka lang pero ang lakas ng loob mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kalaki ang agwat ng lakas natin. Si Zachary ang siyang nauunahan ngayon. Hazel, pinilit mo ako. Kahit malabag ko pa ang mga patakaran ng sekta ngayon, papatayin pa rin kita. Ang blood sacrifice sword ng mga Lowell. Pinipilit ni Zachary na mag-breakthrough papunta sa gitnang antas ng core formation. Nasa panganib si Hazel. Tama na. Zachary, ang paligsahan ay dapat sanang maayos na labanan lang. Pero ginamit mo ang lihim na teknik ng pamilya Lowell para subukang patayin ang kapwa mong disipulo. Ngayon, sino sentensyahan kitang pumunta sa Penance Cliff? Magmumuni-muni ka sa mga ginawa mo sa loob ng 3 taon at ang resulta mo sa paligsahan na ito ay mawawalang bisa. May reklamo ka ba? Penance Cliff? Yun ang bawal na lugar ng Astral Order. Walang bakas ng espiritual na enerhiya doon, ni wala ring mga halaman o hayop. Kung mananatili siya roon ng 3 taon, malamang babagsak ang pag-unlad niya. Hindi
Hindi ba masyadong mabigat yan na parusa? Mabigat? Hindi naman. Si Zachary, naglakas loob gumamit ng lihim na teknik para pumatay ng tao. Sa gitna mismo ng paligsahan. Grabe na yun. Ang Grandmaster nga, 3 taon lang sa Penance Cliff ang hatol sa kanya. Kung tutuusin, hindi pa nga winasak ang spiritual niyang ugat. Sobrang maway na yun. Ganito pala ang pakiramdam kapag may malakas kang backer. Grandmaster, hindi ito patas. Sino ba si Hazel para tratuin mong espesyal? 3 taon mo akong ikinulong sa pag-iisa para lang sa karaniwang alipin? Sino nagsabi sa'yo na alipin siya? Si Hazel, ang nag-iisang personal kong disipulo. Personal na disipulo ng Grandmaster? Nag-iisa lang? Kaya naman pala. Talagang nakakakilabot ang talento niya. Hindi pwede, imposible yan. Paano siya naging disipulo ng Grandmaster? Mga disipulo ng Discipline Hall. Dalhin si Zachary sa Penance Cliff. Magmumuni-muni siya doon ng 3 taon at hindi siya pinapayagang umalis sa bangin. Anong kapal ng mukha mo? Ako ang batang lord ng pamilyang Lowell. Wala kayong karapatan, Astral Order. Nagalawan ako. Charles, hindi ka ba natatakot na magbangga ng todo ang pamilyang Lowell at Astral Order? Zachary, tama na ang kawalang galang mo. Nasa Astral Order ka ngayon. Hindi ito teritoryo ng Lowell. Simula nang sumali ka sa Astral Order, dapat mong sundin ang mga patakaran dito kahit ikaw pa ang batang lord ng pamilyang Lowell. Kapag sinuway mo ang mga alituntunin namin, wala kang espesyal na trato. Malaking konsiderasyon na nga ang ipinakita ng Grandmaster sa parusang ibinigay sa iyo ngayon. Sa mundong ito ng cultivation, ang lakas ang siyang batas. Kapag malakas ka lang, doon mo mapoprotektahan ang sarili mo at makaganti. Tingnan mo, malapit nang mag-breakthrough si Hazel. Grabe, ibig sabihin ng spiritual aura na to. Nasa mid-base building stage na siya. Nagkaroon talaga siya ng enlightenment at umangat ng level ngayon. Galing Astral Order. Charles, kapal ng mukha mo. Paano niya nagawang pahiyain ang anak ko ng ganyan? Para bang balewala lang ang pamilyang Lowell sa kanila. Walang kabahid-bahid na respeto ang Astral Order para sa pamilyang Lowell. Charles, sobra na ang ginagawa ng Astral Order mo. Ang anak ko, si Zachary, ay ang batang ginoo ng pamilya Lowell. Sumali siya sa Astral Order mo para magsanay, pero naglakas loob ka pang hatulan siya sa Penance Cliff. Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa pamilya Lowell. Donald Lowell, tama na ang kabulastugan mo. Noong sect tournament, ginamit ni Zachary ang ipinagbabawal na technique ng Lowell, ang blood sacrifice sword. Sinubukan niyang patayin ang mga kapwa niya disipulo. Sa Astral Order, malaking pagkakasala ito. Inatulan siya ng sect leader ng 3 taon sa Penance Cliff. Napakalaking konsiderasyon ng aniyon. Hemph. Donald, payo ko sa iyo. Umalis na kayo ng mga tao mo dito. Kung hindi, wag mo kong sisihin kung magiging malupit ako. Sisiguraduhin kong walang isa sa mga cultivator ng Lowell ang makakaalis dito ng buhay. Pinarusahan ko si Zachary. Ayon sa mga patakaran ng Astral Order, walang kinalaman dito ang pamilya Lowell. Ang panggugulo nyo ngayon, ginagawang kalaban nyo ang Astral Order. Kahit kilalang pamilya ang Lowell family sa Greendale, kung iniisip mong kayang labanan, ang Astral Order, malayong malayo pa ang pamilya Lowell sa antas namin. Ginoong Lowell, bakit ka ba napakakulit? Ang galing ng Astral Order na to. Napakamagaling talaga ni Charles. Magandang araw. Ginawa. Tayo na po kayo. Sa 10 araw lang, naabot nyo na agad ang breakthrough mula early hanggang mid-base building. Talagang nakakabilib magsanay ng ice at fire spirit roots at maabot ang ganitong release. Dahil po ito sa paggabay niyo at sa pag-aaruga ng mga elder. Dahil doon ko po naabot ang breakthrough na ito. Pero sa kabilang banda, masyado kang mabilis umangat. Bagamat matatag ang iyong panloob na enerhiya, kulang pa ito sa pagpipino. Kailangan mong patatagin ang pag-level up mo sa mid-base building stage. Huwag mong madaliin ang tagumpay. Ang landas ng pagka-immortal, kailangan dahan-dahanin, isang hakbang sa bawat isa, para makarating sa dulo. Gino, ang nagdudulot po ba ng gulo sa labas ng gate ngayon? Si Donald Lowell. Ama ni Zachary? Tama talaga. Si Donald, makitid ang isip at mapagtanim ng galit. Pero, hindi mo kailangang mag-alala. Kahit na ang pamilya Lowell ang pinakasikat na cultivation family sa Greendale, ang Astral Order natin, ang pinakamalakas na sekta sa Greendale. Pwede silang magtanim ng galit, pero hindi nila kayang lumaban ng todo sa atin. Sobrang bait ni Master. Iniisip na atras ang pamilya Lowell dahil lang sa reputasyon ng Astral Order.
Pero ang Lowells, makasarili sila. At sobra kong maghiganti. Nagpigil lang sila ngayon dahil sa lakas ng Astral Order. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. Alam ko ang hangarin ninyo, Master. Susundin ko mga turo nyo. At makafocus ako sa training dito sa sekta. Palalakasin ko ang spiritual energy ko at papay-stabilize ko yung lakas ko. Masaya ako na nauunawaan mo. Sa landas ng cultivation, lakas ang pinakamahalaga. Kapag malakas ka lang, saka mo lang, kayang maging tunay na walang takot. Maraming high-level na technique dito sa Hall of Technique. Pwede mong piliin kung ano man ang gusto mo. Kung may gusto kang itanong, lagi mo akong pwedeng lapitan. Opo, Master. Hindi ko kayo bibiguin, Master. Sino nag-set up ng formation dito sa tuktok na to? Mas makapal pa. Ang spiritual energy rito, kesa doon sa Summit of Masters. Sa loob ng 2 taon, mula sa mid-base building, nakarating ka na sa early core formation. Napakabilis mo talagang magpalakas. Sa Ice at Fire Spirit Roots, hindi na nakapagtataka, hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Salamat po sa gabay ninyo, Master. At sa suporta ng sekta, kaya po nakamit ko ang ganitong progreso. Nasa loob ng storage ring na ito, ang mga inihanda ko para sa'yo. Mga high-grade elixir, spirit stone, at iba't ibang magical artifact. Matibay na ang pundasyon mo ngayon. Panahon na para lumabas at maghanap ng karanasan. Tandaan ko po ang mga itinuturo ninyo, Master. Sisiguraduhin kong mag-iingat palagi. Third Order Beast dito. At ang lakas niya ay nasa ligay sa loob. Kaya walang kahirap-hirap para sa akin. Mukhang ang mga low-level beast sa Wildwood Forest ay sakto para sa paghasa ng mga teknik ko. Hazel, 1 taon mula ngayon ay anibersaryo na ng iyong pagkamatay. Talagang todo ang Lowell family. Para patayin ako, napadala silang 2 eksako na nasa huling bahagi ng core formation stage. Mukhang iniisip, talaga ako ni Donald. Nasa maagang bahagi ka ng core formation stage. Paano nangyari yon? 2 taon lang nalipas, nasa pala ng base building stage. Sa loob lang ng 2 taon, naka-breakthrough ka na agad sa core formation stage. Kung hindi ako nalalang sa core formation stage, malamang natapos na talaga ako sa mga kamay mo ngayon. Ang galing ng pagkakaplano ng mga Lowell, pero malas lang, hindi ayon sa plano ang nangyari. Maagang core formation stage. So, ano ngayon? Mamamatay ka pa rin dito ngayon. Ah! Siyempre, walang ebidensyang naiwan. Talagang mabagsik at maingat. Ang galawan ng Lowell family. Millennium Vermilion Fruit ito. Nakakatulong ang prutas na sa mga cultivator na patatagin ang core formation nila at pwede pang diretsong mag-breakthrough sa susunod na antas. Ngayon, nahanap ko siya nang hindi man lang ako naghirap. Dalawang early nascent soul. Beast pala ito. Habang naglalaban sila, mananalo ang pangatlong partido. Tamanga, Millennium Vermilion Fruit. Diretsong lumundag agad ang level ng cultivation ko. Mula mid at late core formation. Diretso agad sa peak core formation. Peak Nascent Soul. Grabe, nasa Peak Nascent Soul siya. Isang buong realm ang lamang niya sa akin. Core formation laban sa Nascent Soul. Hindi ko kaya manalo. Ang tanging paraan ko ay tumakbo. Swerte mo naman, batang yan. Nakahanap ka ng Millennium Vermilion Fruit. Kung matalino ka, ibigay mo na lang ang enerhiya nito sa akin. Baka maiwan ko pa ang katawan mo ng buo. Kung hindi, wawasakin ko ang kaluluwa mo. Nagtatangka ka pa ring tumakbo?
Ang kahit sinong hindi pa nascent soul, basura lang. Ngayon kahit magpakpak ka pa, hindi ka makakatakas. Mamamatay ka rin. Hindi gumagana. Malapit na akong maubusan ng lakas. Tumakbo ka. Bakit ka tumigil? Ang Ice Fire Spirit Vines mo, ang galing talaga. Swak na swak para sa elixir ko. Hindi na kita kakausapin ng maayos. Ngayong araw ipapatikim ko sa'yo kung paano masira ang katawan mo ng paunti-unti. Akala mong makukuha mo ang mga gamit ko. Managinip ka na lang. Ayos. Hindi na makakapasok dito sa kuweba ang kultibador na yon. Sa nakaraan kong buhay, sabi nila, malalim sa loob ng Gubat Wildwood, may lilitaw na sinaunang kuweba. Ito na kaya yon? Ito pala, ang matagal nang nawalang Ice and Fire Reversion Art. Ang Great Origin Ice Burning Art ko. At ang technique na, to, perpektong nagtutugma. Pinagsisisihan ko pa naman kanina. Ngayon, sa wakas masusolusyonan ko na. Nang tuluyan ang problema sa spiritual root ko. Ang Nascent Soul Barrier Breaking Pill. Ayon sa alamat, kaya nitong alisin ang pinsalang dulot ng Heavenly Tribulation. Isang yaman ng mundo ng kultibasyon. Nandito lang pala. Ang Nascent Soul Stage. Nakaabot na ako sa Nascent Soul Stage. Ngayon, laban sa kultibador na yon, may laban na ako. Naku, nagkakagulo ang spiritual energy. Nagpapasimula ng pagbagsak. Kailangan ko nang umalis ngayon. Ikaw, batang pilyo, swerte kang buhay ka pa. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob lumabas. Lahat ng yaman mo ngayon, akin na lahat yan. Sa kakarampot mong talento, naglalakas loob ka pang pagnasaan ang mga gamit ko. Malamang dito ka na mamamatay ngayon. Iyan ang kidlat ng Nascent Soul Tribulation. Ang banal na kaparusahan sa pagtatangkang mag-breakthrough nangyayari na ngayon. Pabor sa akin ang tadhana. Naglalakas loob kang gamitin ang kidlat laban sa akin? Parurusahan ko ang katawan mo. Ngayon, ipapadama ko sa iyo ang sakit. Ng kidlat na sinusunog ang nascent soul mo. Nararamdaman ng spirit seed si Ariana. Pumupunta siya sa Southern Wilds. Ang matagal ko ng galit mula sa nakaraan. Kapit lang, Ariana. May mga eksperto sa Southern Wilds. Magagamot nila ang laso ng apoy sa katawan mo. Zachary, walang silbi ang mga tableta. Hindi ko talaga mapigil ang apoy na to. Si Hazel ang dahilan. Siya talaga ang may gawa nito. Ang Southern Wilds ay parang tambakan ng iba-ibang tao na walang batas. Sigurado ako, may mga kakaibang paraan para mapigil to. Zachary, ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Kung wala ka, matagal na akong patay. Ito ay isang agimat na day na panglitas buhay. Durugin mo ito. Haragad kang madadala sa kahit anong random na lugar. Kung mapunta ka sa sitwasyong panganib ang buhay mo, durugin mo lang ito. Zachary, sobrang mahalaga ng agimat na to. Kung binigay mo na ito sa akin, paano ka naman? Ako ang young master ng pamilya Lowell. May iba pa akong paraan para protektahan sarili ko. Mas magiging kampante lang ako kung nasa iyo yan. Kailangan ko nang bumalik sa Astral Order ngayon. Doon lang, sa pagiging mas malakas, ko talagang mapoprotektahan ka. Kailangan maging maingat ka. Pumalik ka agad para hanapin ako. Hihintayin kita sa Southern Wilds. Huwag kang mag-alala. Pinakamalayo na ang 3 buwan.
Babalikan kita sa Southern Wilds. Hanggang doon, huwag ka munang lumabas kung hindi kailangan. Maraming masasamang kultivador doon. Mag-ingat ka palagi. Ang kinaroroonan ni Ariana, nasa mismong dulo ng Southern Wilds. Dapat si Zachary, kasama rin niya ngayon. Ngayon, wala ka nang matatakbuhan pa. Ang Southern Wilds, ang magiging libingan mo. Pupuntahan na kita, para tuluyan na kitang singilin sa utang ng dugo. Nakakaintriga. Kung iisipin, may Phoenix Flame siya at dugo ng Ice Phoenix. Kung gagamitin ang ganitong katawan para sa cultivation harvesting, siguradong mas lalakas ako ng husto. Itong masamang kultibador na ito, Ariana din ang tinatarget. Ang sakit sobra. Hazel, ikaw talaga, walang hiya ka. Galit na galit ako sa'yo. Zachary. Iligtas mo ako, Zachary. Pakiusap, iligtas mo ako. Sumama ka sa akin, ganda. Matutulungan kitang mapigil ang apoy sa loob mo at manatiling buhay. Bakit tatanggihan ang ganitong alok? Bitawan mo ako. Kasama ko ang tagapagmana ng Lowell family. Hindi ka nila papabayaan sa ginawa mo. Ha ha ha. Lowell family? Dito sa Southern Wilds. Wala yan, ang Lowell family. Kung sasama ka sa akin ngayon, swerte mo na talaga. Marunong pumili ng lugar itong masamang kultibador. Sobrang tago. Ariana, pagkatapos kang gamitin ng masamang kultibador na to, ako mismo, ang magtatapos sa buhay mo. Halimaw ka, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako ngayon na. Ang lakas ng loob mong gamitin ako para sa kultivasyon mo? Papatayin ka ni Zachary dahil dito. Wawasakin ng mga Lowell ang Southern Wilds. Lumalaban ka pa rin? Silang. At sisirain ko ang ugat ng espiritu mo. Gagawin kitang parang wala. Mabubuhay ka ng mas masahol pa sa kamatayan. Makikipagtulungan na ako. Pumapayag akong gamitin mo ako para sa kultivasyon mo. Pakiusap, huwag mong sirain ang ugat ng espiritu ko. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. See, ang linis ng kapangyarihang ito. Tuktok ng Nascent Soul. Malapit ko nang maabot ang tuktok ng Nascent Soul. Ang mga tiniis ko ngayon, babalikan kita balang araw, 100 beses, 1,000 beses pa. Kailangan kong mabuhay. Mabubuhay ako para makaganti. Nakabutas na ako. Naabot ko na ang tuktok ng Nascent Soul. Samantalahin mo habang dehado siya. Hazel, ate, iligtas mo ako. Tulungan mo ako, please. Gusto ng masamang kultibador na to. Naubusin ang spirit root ko. Patayin mo siya, dali. Ilabas mo ako dito. Ang yabang mo, na batang walang modo. Ngayon, kukunin din kita at gagamitin para umabot ako sa Soul Transformation Stage. Sumurahin mo at baluktot ng pagkultiba. Hindi ka karapat-dapat sa level na yon. Yeah. Ate, tulungan mo naman akong tanggalin. Yung selyo sa mga tanikalang to. Alam ko, nagkamali ako. Nabaliw lang talaga ako noon. Hayaan mo na akong mabuhay. Hindi ko na ulit. Lalabanan ka. Huli na, ngayon, ang araw ng iyong kamatayan. Maswerte ka pa rin. Takbo ka muna ngayon, pero hindi ka makakatago ng buhay. Si Ariana, grabe talaga yung babaeng yun. Tumakbo pa talaga siya papunta sa Darklands. Alam niya talagang pumili ng taguan. Ayos lang namang tumakas siya sa Darklands. Sobrang lakas ng demonic energy doon. Pinakamagandang lugar yun para lumakas ang mga panloob demonyo. Kapag kinain na siya ng enerhiya na yon, ako mismo ang papatay sa kanya. Mula Peak Core Formation hanggang Early Nascent Soul Stage, ilang araw lang ang nakalipas. Kahit malakas na yung spiritual power ko, kailangan pa rin yan hasain. Medyo hindi pa solid ang foundation ko. Panahon na para bumalik sa Astral Order, para maggulong at patatagin ang cultivation ko. Master, magalang na pagbati po.
Magaling. Ilang buwan ka pa lang na nagsasanay sa labas, pero mula peak core formation, nasa early nascent soul stage ka na agad. Sa buong mundo ng cultivation, bihira ang ganyang bilis ng pagunlad. Pero Master, masyado po mabilis ang breakthrough ko. Medyo hindi stable ang spiritual power sa loob ng katawan ko. Pwede kang pumunta sa tuktok ng Azure Crest, dun sa seclusion cave para sa training mo. Doon pinakakonsentrado ang spiritual energy. Salamat po sa gabay, Master. Mag-focus ka na sa seclusion mo. Base sa bilang ko, pagkalipas ng 3 taon, oras na para sa sect tournament ng lahat ng sekta sa Greendale. Isang beses lang tutuwing bawat 10 taon, pinagsasama ang 5 pangunahing sekta at mga anak ng great families. Malaking event ito sa mundo ng cultivation. Paglabas mo mula sa seclusion, sakto ang dating mo. Tatlong taon ng pag-iisa. Mula sa panimula ng nascent soul stage, umabot na ako sa gitnang nascent soul stage. Matibay ang pundasyon ko. Mas sabay na gumagana ang kapangyarihan ng yellow at apoy. Ramdam ko ang pag-vibrate ng Phoenix Flame. Parang umaangat na talaga ako. Pwede kaya ito dahil nagsasanib na yung dalawang technique? Gitnang nascent soul stage na, ayos yan. Master, habang nagme-meditate ako, ginamit ko yung Great Origin Ice Burning Art at Ice and Fire Reversion Art. Nagkaroon ng reaksyon sa Phoenix Ember Spirit ko. Mukhang nag-level up na siya. Di ko maintindihan. Kaya lumapit ako para magpaturo sa inyo. Yung Great Origin Ice Burning Art, Heaven Tier na Ice at Fire Art yan. Yung Ice and Fire Reversion Art naman, isang sinaunang legacy ng Yellow at Apoy. Nung pinagsama mo, nag-trigger talaga ito ng evolution ng Life Bond Phoenix mo. Embryonic form na yan ang Primordial Sky Fire. Ang Life Bond Flame sa Cultivation World, hati sa 4 na tier. Mortal Fire, yun ang pinakagandang cultivator. Pag nag-uumpisa pa lang sila. Earth Fire, nagkatago malalim sa mga bundok. Spirit Fire, yan ang innate Life Bond Flame. Pero ang Sky Fire, pinakanatatanging apoy sa buong mundo. Ang Primordial Skyfire, pinakamataas sa lahat ng Skyfire. Master yung Primordial Skyfire ba? Yung alamat na, Supreme Ultimate na apoy. Ang Primordial Skyfire, ang pinaka-ultimate na apoy na sulang pasay ng Yellow Apoy. Swak na swak siyo yan. Dahil dual ice at fire spiritual roots K. Sakto parating na, ang sect tournament. Si Hazel yan, galing sa Astral Order. Dati, nasa core formation stage lang siya. Ngayon, nasa mid-nascent soul na siya. Grabe ang bilis ng cultivation niya. Mas higit pa sa grabe. Nag-train siya ng Ice at Fire Spirit Roots. Sa ganung talento, wala talagang makakalapit sa kanya dito sa Greendale. Paano naging mid-nascent? Soul si Hazel? Kung hindi ako na-lock up sa Penance Cliff ng 3 taon at hindi na delay ang progress ko, bilang young master ng Lowell family. Malamang hindi ako nahuhuli sa kanya. Dapat matagal na akong nag-breakthrough to mid-nascent soul. Please, kalma lang po, Master Lowell. Para sa tournament na to, nagpadala ang Lowell family ng disciple na si Kyle Lowell. Nasa mid-nascent soul stage para lumaban. Kung magtatapat sila ni Hazel, siguradong matuturuan niya ng leksyon yon. Hazel, ngayon, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang tunay na henyo sa mundo ng kultibasyon dito sa Greendale. Tama na ang salita. Ang henyo ng Greendale, hindi kinikilala sa salita, kundi sa lakas. Gusto mo talagang mapahamak. Si Kyle ay nasa gitna pa lang nascent soul stage. Uminom siya ng elixir para piliting. Umangat sa peak nascent soul. May kakaiba sa elixir na yan. May demonic energy ang elixir na 2. Galing to sa elixir ng Demon Clan.
Iyan ay demonic energy. Isa siyang kultibador ng landas ng immortalidad. Paano siya nadungisan ng demonic energy? Pinuno ng Red Dawn sect, gusto kong itanong, bakit may demonic energy ang elixir na ininom ng disipulo mo? Imposible. Ang Red Dawn sect ba ay nakikipagsabwatan sa Demon Clan? Kung totoo ito, ang Red Dawn sect ay magiging taksil na sa mundo ng kultibasyon sa Greendale. Ang sekta ng Pulang Bukang Liwayway ay isa sa 5 pangunahing sekta sa Greendale. Itinatag ito gamit ang sining ng alkimya. Ngayon, pinapayagan na nito ang mga disipulo na uminom ng mga tableta na may demonyong enerhiya na hindi pinapansin ang mga patakaran ng mundo ng kultibasyon. Ngayong araw, kailangan mong magpaliwanag sa amin. Itong demonyong enerhiya na ito ay hindi likas na nangyari. Sinasadya itong nilikha sa mga tableta. Ang alkimya ng sekta ng Pulang Bukang Liwayway, ang pinakamagaling sa Greendale. Kung wala ang pahintulot ng sekta, paano maglalakas loob ang isang disipulo lang na lumikha ng ganitong masasamang tableta? Mga nakatatanda, ang sekta ng Pulang Bukang Liwayway ay magsasagawa ng masusing investigasyon dito. Magbibigay kami ng sagot sa mundo ng kultibasyon. Kung talagang may isang traitor sa loob ng aming sekta na nakipagsabwatan sa mga demonyo, hinding-hindi ito palalampasin ng sekta ng Pulang Bukang Liwayway. Grandmaster, hindi ito tugma. Ang aming alkimya hall ay palaging mahigpit sa mga lituntunin. Hindi kami kailanman lilikha ng masasamang tableta. May gumagawa niyan sa likod ng aming mga likod upang idiin ang sekta ng Pulang Bukang Liwayway. Kahit totoo man o hindi ang paninirang puri, ang sekta ng Pulang Bukang Liwayway pa rin ang may pananagutan ngayon. Ang paligsahan ng sekta ay isang malaking kaganapan sa Greendale. Hindi natin pwedeng hayaang madungisan ito ng ganitong kasamaan. Ang laban ni Hazel at Kyle ay walang bisa na. Simula ngayon, lahat ng disipulo na kasali na may dalang mga gamot ay kailangang isumite ang mga yun sa Herbal Pavilion at SA Discipline Hall ng Astral Order para sa sabayang inspeksyon. Tahimik, ang tournament ng sekta ay pagsubok ng tunay na galing. Pinapractice natin ang tamang landas. Walang puwang dito ang mga mumurahing tayo. Simula ngayon, babaguhin natin ang mga laban. Sino mang gagamit ng itim na sining o ipinagbabawal na pildoras ay mawawalan ng kakayahan at palalayasin. Hindi papayag ang Astral Order dito. Lahat ng lumalahok na disipulo, halina't pumila na at kumuha ng inyong palabunutan. Bagong makakalaban ang itatalaga, muli nang magsisimula ang tournament. Hazel, alam kong malakas ka, pero bilang nangungunang disipulo ng Red Dawn sect, hinding-hindi ko hahayaang manalo ka ng madali. Ngayon, Pillfire laban sa Icefire. Tapusin na natin to. Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo ang tunay na lakas ng 2 ugat ng yelo at apoy na espiritu. Nanalo si Hazel ng Astral Order. Para sa tournament ng sekta, dito sa Greendale, unang pwesto ang nakuha ng Astral Order. Si Hazel ang kampiyon. Master, congrats. Si Hazel ay talento na minsan lang sa isang siglo. Ang Astral Order, talagang pinakamalakas na sekta dito sa Greendale. Katatakutan ang lakas mo. Napakabihira na maabot ni Hazel ang ganitong antas sa sabay na pagsasanay ng yelo at apoy. May karapat-dapat na tagapagmana ang Astral Order. Hangang-hanga kami sa inyo. Tapos ng tournament. Guys, ingat sa pag-uwi sa kanya-kanyang sekta. Master, sa paligsahan ng sekta, napansin kong may kahina-hinalang demonic energy sa pill ni Kyle. Ang Red Dawn sect ay kilalang malaking sekta ng mga alchemist. Paano sila nakagawa ng ganoong kasamang elixir? Alam niyo ba ang dahilan nito, Master? Hindi galing sa Red Dawn sect yon, galing yon sa Darklands. Lumakas na talaga sila nitong mga taon. Matagal nang pinagnasaan ng Demon Lord ang mundo ng cultivation. Ginamit lang talaga ang Red Dawn sect. Nakapasok na ang puwersa ng Darklands dito sa Greendale. Simula pa lang ng lahat itong sekta tournament. Ang mundo ng cultivation. Malapit ng harapin. Malapit ng harapin ang magiging sa karasan. Bawat malaking sekta ay haharap sa krisis na hindi pa nila nararanasan noon. Kapag mataas ang cultivation mo, mas lang sensitibo kang nakakaramdam ng pagbabanta at panganib sa kapalaran ng mundo. Si Master ay isa ng pinakamataas na eksperto sa late Great Ascension stage.
Sigurado akong nararamdaman nyo na ang totoong plano ng Darklands. Malamang mas grabe pa ang parating na madugong labanan kesa sa naiisip natin. Naiintindihan ko po. Hindi ko mapoprotektahan ang sekta at makakalaban sa Darklands kung hindi ako magiging sapat na malakas. Magfo-focus po ako sa training ko para makuha agad ang next stage, para makatulong ako sa Astral Order at sa mundo ng cultivation. Ayos na ganyan ang nararamdaman mo. Nasa mid-nascent soul stage ka na ngayon, pero kulang ka pa rin sa karanasan sa laban. Inuutusan kitang pumunta sa Trial Spire ng sekta natin para mag-training. Master, yung Trial Spire po ba na sinasabi ninyo? Yun po ba yung pinakatanyag sa buong mundo? Yung Azure Trial Spire po na may sari-saring oportunidad at hamon. Yun nga yon? May 9 na palapag ang Spire. Bawat palapag ay may spirit puppets at hamon na tugma sa cultivation level mo. Bawat level ay delikado, pero bawat level din ay may gantimpala. Mag-training kang mabuti. Huwag mo akong biguin. Pupunta na po ako. Hazel, habang papasok ka, may 9 na palapag ang tore. Bawat antas ay puno ng panganib. Tuwing malalagpasan mo ang isang palapag, may bagong oportunidad. Kung walang tapat na puso, mahahadlangan ang daan. Kung kulang ang lakas, hindi ka makakapagpatuloy. Tatandaan ko ang mga turo mo, nakatatanda. Hindi ko bibiguin ang inaasahan ng aking guro at ng sekta. Ano tong lugar na to? Hinahati ng mga tagapaglinang ang mga halimaw sa 9 na antas, katulad ng mga yugto mula sa paglinis ng chi hanggang sa pag-akyat. Itong halimaw na antas 3 sa unang palapag ay nasa huling bahagi lang ng paglinis ng chi. Madali lang itong harapin. Mukhang habang pataas ang tore, padami rin ang paghihirap kada palapag. Kopya lang pala ito, nakasing lakas ko rin. Nakakaintriga. Ngayon, ako mismo ang makakalaban ko. Walang saysay ang puro depensa. Bilis lang ang pwedeng kontra sa bilis. Nakipaglaban ako sa sarili ko. Talaga namang marami akong natutunan. Diretso na agad ang antas ng kultivasyon ko hanggang huling bahagi ng yugto ng Nascent Soul. Isang halimaw na antas 6. Ang lakas nito ay nasa gitnang yugto ng Nascent Soul. Kung ikukumpara sa unang palapag, ilang beses ito mas malakas. Isang pinakabuod ng halimaw na antas X. Maaaring gamitin ito para magpino ng mga gamit. Magandang nahanap ito. Tara, tuloy pa tayo. Kodigo ng yellow at apoy. Siyempre, isang kayamanan nito. Siyempre, bagay na bagay ito sa aking Ice Spirit Root. Kaya pala, kilala ang Azure Trial Spire sa buong mundo. Sa 8 palapag lang, ang antas ng aking paglinang, umabot na sa pinakamataas na Nascent Soul. Walang yugto ang nalampasan. Huling yugto na ito. Sige, simulan na natin. Gusto kong makita kung ano pa ang inihanda mo para sa akin. Nasaan ba to? Wala akong nararamdamang espiritual na enerhiya. Walang mga hangganan dito. Hindi ko nga alam kung saan ang direksyon. Laraglas, ganito pala ang pagsubok nito. Wala talagang nadedetect ang espiritual kong pakiramdam. Kaya palang humungin ang na to, ang espiritual na kapangyarihan. Gets ko na. Laralkilans, hindi lakas ang sinusubok, kundi ang ugali at pagiging malikhain mo. Dito sa walang katapusang dilim, ang manatili sa tunay mong sarili.
at pagbasag ng sariling limitasyon. Ang susi para makalampas ka sa level. Congrats! Ikaw ang unang tao na nakalusot sa level 9. Ikaw din ang kauna-unahan na, sa gitna ng dilim, napanatili mo ang totoo mong sarili at nagawa mo pa rin lumikha ng bagong teknik bilang tagapaglinang. Solid yan! Sino ka ba? Ba't nandito ka? Ako ang espiritu ng tore ng Astro Trials. Itong buong tore ay teritoryo ko. Miss, kanina sobrang nagduda ka sa akin. Medyo kuripot ka dun ah. Pero dahil ikaw ang una na nakatapos dito, palalampasin ko na lang. Sabi mo ako ang una na nakaabot sa antas 9. Ibig sabihin, marami na rin dapat na nakapasok sa antas. Nega, di ba? Bakit wala ni isa sa mga naunang tagasanay ang nakalampas dito? Ano ang sikreto? Sa likod ng kadiliman sa antas 9. Dahil nanatili ka sa kadilimang iyon ng buong 200 taon. Sa antas 9. Ibang daloy ng oras kumpara sa labas. Ilang araw lang ang lumipas sa labas, pero isang siglo na dito. Yung mahihina ang loob, talagang di nila kaya ang pagguho ng panahon, ang determinasyon mo, ang pinakamatatag na nakita ko. Ganun pala. Salamat at sinabi mo sa akin, espiritu ng tore. Dahil ako ang una na nakalampas dito, sa akin na dapat mapunta ang mga oportunidad sa antas 9. Di ba ka? Uy, tama na ang pag-angkin mo. Mag-iwan ka naman para sa susunod sa iyo. Sobrang gahaman mo naman. Bad trip na ako sa'yo. Itatapon na kita palabas. Ang kuripot na espiritong yan. Tuktok na ng yugto ng nascent soul. Busog na ang mga pamamaraan ko at nakuha ko ang lahat ng pabor. Sa pagkakataong ito, matutuloy na ang pag-akyat ko sa soul transformation at aabot ako sa bagong antas. Ang tindi ng alon ng espiritual na enerhiya. Mga senyales bago ang pagbabagong soul. Mga kasamahan, ihanda ang proteksyon na array. Huwag hayaang maapektuhan ng mga aftershock ng kidlat ang sekta. Hindi ko po kayo binigo, Guro. Naabot ko na po ang unang antas ng pagbabagong soul. Unang antas ng pagbabagong soul. Hazel, lampas 30 ka pa lang, pero isa ka ng tagapaglinang ng pagbabagong soul. Sa buong mundo ng kultibasyon, talagang ikaw ay kakaiba. Pinanganak na henyo, talento na di makikita sa loob ng 1,000 taon. Dahil sa ganyang talento, tiyak na mas lalong tataas ang mararating mo. Ang kanilang papuri ay karapat-dapat lang sa iyo, pero kakarating mo pa lang sa pagbabagong soul. Malakas ang iyong enerhiya, pero hindi pa ito matatag. Huwag kang masyadong magpadala. Sa kultibasyon, ang pagbabagong soul ay isang malaking yugto. Mula nascent soul patungong pagbabagong soul, kailangang magkaisa ang kaluluwa at espiritual na enerhiya para bumuo ng matibay na pundasyon. Nauunawaan ko po ang inyong turo, Guro. Pero may isa pa po akong iniisip. Tungkol po ito sa sabuatan ng sekta ng Red Dawn at ng Kadiliman. Sinabi niyo pong may mga lead dati, Guro. Nais ko pong malaman kung kamusta na po ang investigasyon. Ang sekta at ang 4 pang malalaking sekta ay sabay na humahawak dito. Hindi mo na kailangang alalahanin yan. Ang dapat mong unahin ngayon ay patatagin ang iyong sining ng soul transformation. Suyurin ang bawat aral na natutunan mo sa Trial Spire. Huwag hayaang masayang ang iyong talento. Opo, Gura. Magpo-focus na po ako sa aking meditasyon. Pagkatapos ng 20 taon ng pagsasanay sa soul transformation, matibay na ang pundasyon ko ngayon. Ganap ko nang naisaulo lahat ng nakuha ko mula sa Azure Trial Spire. Ang lakas ko ngayon ay ilang ulit na mas malakas kaysa noong 20 taon na ang nakalipas. Hazel, pumunta ka agad sa hall ng Grandmaster. May mahahalagang bagay tayong kailangang pag-usapan. Dalawampung taon kang nagulong sa sarili para mag-ensayo. Na-stabilize mo ng maayos ang kapangyarihan mo. Pinatawag kita dito ngayon dahil sa wakas ay nalutas na ang kaso ng Red Dawn Sect. Yung mga nasa loob ng Red Dawn Sect na nakipagsabuatan sa Darklands ay nasa utos ng pamilya Lowell. Yung mga traitor na lumihis kasama ang Lowells at Darklands na natili talaga sa sect para patayin ang sarili nilang mga kasama. Buti na lang, dumating agad ang 4 nating pangunahing order at nakatulong kami para mailigtas ang pundasyon ng Red Dawn Sect. Pero yung mga traitor, tumakas kasama si Zachary at ang grupo niya. Si Zachary, nagkaroon pa ng lakas ng loob na makipagsabuatan sa Darklands. Matagal nang pinaplano ito ng pamilya Lowell. Hindi lang basta naisipan bigla. Nagpadala ng tao para maging siga sa estate ng pamilya Lowell sa Greendale. Sa hindi inaasahan, lumipat na pala ang pamilya Lowell at itinagaw ang buong estate nila. Walang nakatuwa kahit sa mga pamilya Lowell. Sa Greendale ngayon. Ramdam ko pa rin ang spirit seed.
Ang Phoenix Ember Spirit na nakakabit kay Ariana. Wala na sa Darklands. Umalis na siya sa Darklands. May biglaang mahalagang lakad ang Panginoon. Inutusan niya ang banal na babae na tanggapin kayong lahat. Malaki na ang pag-usbong ng kapangyarihan ng banal na babae nitong mga huli. Paboritong-paborito siya ngayon ng Panginoon. Para sa usapan ninyo, pwede ninyo itong talakayin kay banal na babae. Ariana, anong ginagawa mo dito? At paano ka naging banal na babae? Ang tagal na naming hindi nagkita ni Zachary. May mga personal kaming bagay na kailangang pag-usapan. Ariana, pagkatapos kang dukutin ng nagultong malaway sa Katimugang Ilan, matagal kitang hinanap doon. Walang balita sa loob ng matagal na panahon. Paano ka napadpad sa lupang kadiliman? At naging banal na babae pa? Noong panahon na yon, si Hazel ang humabol sa akin patungong Katimugang Ilang. Balak niya talaga akong patayin. Wala na akong magawa. Dinurog ko yung teleportation jade na binigay mo sa akin. Dinala ako nito sa lupang kadiliman. Grabe ang mga sugat ko noon. Halos mawasak na ang spiritual root ko. Kung hindi pa kumilos, ang Dark Lord mismo para iligtas ako, siguro matagal na akong patay. Si Hazel na naman. Hindi mapapatawad ang galit na to. Huwag kang mag-alala, Ariana. Ngayon kasama na ng Lowell family, ang lupang kadiliman. Tiyak na mapapatay natin si Hazel. Dudurugan natin ang Astral Order. At 10,000 ulit nating pababayaran. Ang parusa sa lahat ng dinanas mo mula sa kanya. Master, nakikipagsabuatan ng mga Lowell sa mga demonyo. Malapit na sigurong sumiklap ang digmaan ng mga immortal at mga demonyo. Gusto ko sanang bumaba muna sa mundo ng tao para maghasa bilang paghahanda sa paparating na digmaan ng mga immortal at mga demonyo. Ang Jade Token na ito ay gamit ng Astral Order sa pagpapadala ng mensahe. Pwede mo itong durugin kung mapanganib ang sitwasyon mo. Naiintindihan ko po, Master. Ariana Zachary, alam kong hinahanap niyo ako. Ang Crimson Pyre Volcano, ang magiging huling himlayan niyo. Hazel, alam ko namang nandito ka. Nagkaroon ka ng pagkakataon para makalabas pero hindi mo ginamit. Sa halip, pinili mong dumiretso sa impyerno. Ngayong araw, dito ka mamamatay. Ate, 2 dekada na tayong hindi nagkikita. Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Nakakalungkot lang talaga. Huwag mo nang isipin na makakalis ka pa ng Crimson Pyre Volcano ng buhay ngayon. Ariana, maghanda ka ng mamatay. Anong lakas ng loob mo na pumunta sa teritoryo ko? Tapos sasaktan mo pa ang aking sainted. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Mid-Ascension Stage. Ang lakas pala ng cultivation ng Demon Lord. Demon Lord, salamat sa pagligtas sa akin. Si Hazel, ilang ulit nang tumawid sa Darklands. At pinatay pa ang protector ng Darklands natin. 1,000 beses siyang nararapat mamatay. Nasa early soul transformation stage ka pa lang. Ang tapang mong kalabanin ako. Ngayong araw, dudurugin ko ang kaluluwa mo. Ipapakita ko sa buong cultivation world kung ano ang mangyayari kung lalampas ka sa Darklands. Grabe naman ito. Ano ba to? Panginoon ng demonyo. Hinila si Hazel papasok sa puyo. Anong gagawin natin? Bakit kayo nagkakagulo? Ito ang pinakagitna ng pula na volkang apoy. Sabi-sabi, may sinaunang mahiwagang apoy na nakatago dito. Patay na siya kapag pumunta siya roon. Bantayan nyo dito. Ako ang mag-iimbestiga. Siguraduhin yung patay talaga siya. Ito pala ang natitirang kaluluwa ng sinaunang apoy mula sa kalangitan. Sabi ng alamat, ang sinaunang apoy mula sa kalangitan, ang pinakamakapangyarihang apoy sa langit at lupa. Kahit kaluluwa na lang ito, may taglay pa nitong kapangyarihang sumira ng mundo. Pag naangkin ko ito, siguradong papalakas ako ng todo.
ang katapusan ko. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ko pa nauubos ang mga kaaway ko. Hindi ko pa natutupad ang mga inaasahan ni Guro. Hindi pa ako nagiging tunay na makapangyarihan. Hindi pwede basta-basta kong palampasin to. Hindi ko kayang palampasin lang to. Yugto ng kaluluwa. Huli na. Sa mundong nagkakultiba, mula simula hanggang sa huling yugto, umaabot ng daang taon para sa ordinaryong kultibador. Pero nagamit ko pa nga ang nalalaging kaluluwa ng Primal Skyfire para lumaktaw ng dire-diretso. Ito ang benepisyo ng pagkakaroon ng sabayang yelong espiritu at apoy espiritong ugat. Tunay ngang ibang klase ang Primal Skyfire. Kahit natira lang na kaluluwa, taglay pa rin ito ang ganitong matinding lakas. Ngayon, ang Primal Skyfire ko ay ganap na, at pati ang Void Ice Soul ko ay sumabay na ring umangat. Ang sabayang landas ng Yellow Tapoy ay may bago ng hakbang pasulong. Gustong tapusin ako ng Demon Lord. Di niya inakala, naging swerte pa sa akin. Biglang lumakas ako ng sobra. Sa tamang panahon, ipapalasap ko sa kanya ang buo kong lakas ng Primal Skyfire. Gagamitin ko na ang pagkakataon to para sipsipin lahat ng lakas boy dito hanggang maubos. Gitnang fusion stage. Ngayon, kahit makita ko si Demon Lord, kaya ko nang sumabay ng ilang galaw at madali akong makakatakas. Baka meron na rin akong laban. Demon Lord, si Carrie, Ariana, nandito na ako. Sa pagkakataong to, oras niyo ng pagbayaran ng lahat. Hazel, bumalik ka na agad sa Astral Order. Nakipag-alyansa na ang Darklands sa Pamilya Lowell. At sa mga dati sa Red Dawn Sect para lusubin ang mundo ng kultibasyon. 3 taon nang nagaganap ang digmaan. Nagpadala kami ng maraming mensahe, pero hindi ka pa rin naming makontak. Nasaan ka ba talaga? Hazel, 100 taon na ang lumipas. Sobrang tindi ng pinsala sa mundo ng kultibasyon. Nagkaisa ang 5 sekta, pero hindi pa rin kinaya ang hukbo ng mga demonyo. Ang matatanda ng Pamilya Lowell, nakipagsanay puwersa na sa Demon Lord. Sobrang lakas nila. Kung makuha mo man ito, bumalik ka agad. 100 taon. Totoo nga palang ganoon katagal na. Kaya pala wala si Demon Lord. Malapit sa bulkan. Matagal na palang sumabog. Ang giyera ng mga immortal at mga demonyo. Ngayon, ako ang babaliktad ng sitwasyon. Ako ang magpoprotekta sa mundo ng kultibasyon. At papatayin ko ang lahat ng kalaban ko. Tigil muna dyan. Nasa gitna tayo ng digmaan. Magsasara ang mga gate. Bawal ang hindi kilala dito. Pakita ang iyong identity token. Ako ang personal na disipulo ni Charles, ang leader ng Astral Order. Ako si Hazel. Dalhin mo ako agad sa master ko ngayon. Ikaw ba talaga? Si Senior Sister Hazel? 100 taon na ang nakaraan mula nang bigla kang nawala para mag-ensayo. Hinahanap ka naming lahat pero hindi ka makita. Hindi ako makapaniwalang bumalik ka na. Mga kasama, ito ang ating Astral Orders. Alamat na disipulo, si Hazel. Isa siya sa pinakawang kapanay na henyo. Sa mundo ng kultibasyon, nilampaso niya ang lahat sa sect tournament at naghari sa pinakamataas na pwesto. Mukhang mas lalo pa siyang lumakas ngayon. Totoo nga, si Senior Sister Hazel ito. Patawarin mo ako sa pagka-ignorante ko at sana mapalampas mo na ito. Ayos lang. Ang digmaan sa pagitan ng mga immortal at demonyo ay umabot na sa pinakamapanganib na yugto. Hazel, talagang bumalik ka. Mid-fusion stage ka na? Naabot mo na pala ang mid-fusion stage. 1 taon na ang nakalipas, nasa early soul transformation stage ka pa lang noon. Ngayon, nakalundag ka ng 2 malalaking antas. Ang bilis ng pag-level up mo ay bihirang mangyari sa kasaysayan. Hazel, alam ko na, hindi mo kami binigo. Ang lakas mo sa mid-fusion stage ngayon ay nasa pinakamataas na antas sa cultivation world. Dahil nandito ka, tiyak na pwedeng mabaligtad. Ang lagay ng giyera. Master mga elder. Patawad po. Habang nagsasanay ako sa malayo, aksidenteng nahigop ako sa core vortex ng Crimson Pyre Volcano. Natrap ako roon at hindi agad makabalik sa tamang oras para suportahan ng sekta. Master Minga Elder, patawarin niyo po ako.
ang ligtas mong pagbabalik. Ang pinakamalaking biyaya para sa amin. Siguradong dumaan ka sa matinding pagsubok nitong nakalipas na siglo. Hindi biro ang maabot, ang mid-fusion stage. Napaka-critical na ng kalagayan sa digmaan ngayon. Nakipagsama mga Darklands sa Lowell family at mga traitor mula sa Red Dawn sect. 3 direction ang inatake nila. 5 sekta ang lumalaban, pero natatalo tayo. Maraming sekta na ang bumagsak at sobrang daming nasawi. Ang Lowell family ancestor at Demon Lord ay halos imposibleng talunin kung magkakampi. Ang 5 sekta natin, kayang pigilan sila pero hindi namin mabasag ang deadlock. Ngayon, kailangan ng Cultivation World ng isang malakas na puwersang pwedeng pumutol sa pagkakabalanse ng laban. Hazel, dahil ang lakas mo ay kasing taas ng early ascension stage, inuutos ko sa iyo na pumunta agad sa silangang front at tulungan ang mga tropa roon para palayasin ang Lowell family at ang hukbong demonyo. Ikaw ang magbabago ng takbo ng labanan. Opo, Master. Hindi ko bibiguin kayo at ang sekta bibiguin. Hazel, salamat at dumating ka agad para iligtas kami. Kung nahuli ka pa ng kaunti, nabutas na sana ang silangang gate. Hindi na kailangan pang magsalita. Panatilihin ang linya. Ako na ang bahala sa likuran. Hazel, may lakas ka pa talagang magpakitang gilas. Sa gitna ng labanan. Ngayon, pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Nasa gitna na siya ng fusion stage. Mananalo lang tayo kung magsanib puwersa tayo. Kailangan nating tapusin siya ngayon. Ariana, Zachary, dumating kayo sa tamang oras. Dito mismo, sa lugar na to, tatapusin na natin ang lahat ng atraso. Hazel Gawamate, ang 100 taon, nabarado kong cultivation, kasalanan mo, ikaw lang ang dahilan. Kung ako nga, nakipagsabuat ka sa Darklands para guluhin ang mundo ng cultivation. Mamatay ka, Ariana. Tumigil ka. Mga daga kayo. Zachary, alis na ako. Ingat ka. Tinatangka mong tumakas. Huli ka na. Hazel, hindi kita bibitawan. Kahit mamatay pa ako. Hazel, ang pamilya Lowell hindi titigil hanggat hindi ka patay. Kahit mamatay ako ngayon, isusunod din kita. Walang saysay. Zachary, nakipagsabuatan ka sa Darklands para magkasikang gulo sa mundo ng cultivation. Tatapusin ko na ang buhay mo ngayon. Hita, iligtas mo ako. Subukan mong hawakan ang anak ko. Donald, kayo ng mga Lowell ay nakipagsabuatan sa mga Darklands para magdala ng gulo sa mundo ng kultibasyon. Karapat dapat lang kayong mamatay. Ngayon, maghahatid ako ng hustisya sa ngalan ng langit. Pupuksain kita, matandang puso ka. Ngayon pinapangako ko na gagawin kong abo ang mga buto mo para iganti ang anak ko. Zachary, isasama kita sa impyerno. Donald, wag na wag mong sasaktan ang disipulo ko. Hazel, puntahan mo at gamutin ang mga sugat mo. Ako na ang bahala rito. Charles, ang kapal ng mukha mong protektahan siya. Ngayon, wawasakin kita kasama siya. Ang Darklands at ang pamilya Lowell ang nagpapahirap sa mundo ng mga kultibador. Ngayong araw, dapat tayong magkaisa para pabagsakin si Donald. Tama lahat ng sinabi ni Master Bishop. Si Donald ay umabot na sa maagang yugto ng Ascension. Kung hindi natin siya mapigilan, hindi na muling magkakaroon ng kakayapaan ang mundo natin. Ito ang sinaunang array ng pumapatay ng walang kamatayan. Kayang ikulong ito ang isang kultibador sa maagang yugto ng Ascension. Ang array ng maraming lang tayo. Talaga bang ikaw ang nag-set up nito? Master, nandito ako para tumulong sa inyo. Hindi. Isa akong kultibador na nasa maagang yugto ng Ascension. Hindi pwedeng. Matatalo ako sa iyo.
Mamatay ka na. Og. Ayos. Sa wakas, napatumba na rin natin si Donald. Sa huli, nabasag na rin ang deadlock sa digmaan na to. Miss Mercer, maawa po kayo. Napilitan lang po akong makipagtulungan. Sa mga Lowell at sa Darklands. Pakiusap, palayain niyo na lang po ako. Akala mo basta-basta ka na lang makakatakas? Ang mga traitor, iisa lang ang kalalabasan, kamatayan. Hazel, hindi ko inakalang lalaki ka nang ganito katindi. Pinatay mo si Donald at kinuha mo pa ang kaliwang braso ko. Ngayon, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Nasa gitna na ako ng fusion stage ngayon. Kung magagamit ko ang pagkakataon to para marating ang Great Ascension, magagamit ko ang kapangyarihan ng langit para labanan ang Demon Lord. Gusto mong saktan si Hazel? Daanan niyo muna kami. Demon Lord, kami ang kalaban mo. Gusto mong gamitin ang kapangyarihan ng langit para marating ang Great Ascension? Hanggang panaginip ka na lang. Ngayon, pipigilan ko ang breakthrough mo at wawasakin ko ang kaluluwa mo. Demon Lord, ikaw na. Imposible. Naabot mo talaga ang dakilang pag-aakyat. Demon Lord. Demon Lord, hindi ka na makakatakas ngayon. Arg. Hazel, lalabanan kita hanggang kamatayan. Tinatangkang tumakas sa ilalim ng makalangit na parusa. Kahit ang kaluluwa ng demonyo, hindi makakaligtas. Nakakatakot ang kidlat na parusa ni Hazel sa yugto ng dakilang pag-aakyat. Ang matagalan ni Hazel ng ganito ay hindi basta-basta. Makalangit na merit. Matapos ang digmaan ng mga immortal at demonyo, 3 buwan na ang lumipas. Ngayong araw, magsisimula ng panibagong yugto ang Astral Order. Isang pamana ang ipinasa, isang tiwalang ibinigay. Hazel, naabot mo na ang antas ng dakilang pag-akyat. Mas higit pa ang lakas mo kaysa sa akin. Nagpasya kong ipasa sa'yo ang pamumuno ng Astral Order. Simula ngayon, ikaw na ang ika-28 pinuno ng Astral Order. Master, wag po sana. Mas bata pa ako at kulang sa karanasan. Paano ko po mahaharap ang ganitong kalaking responsibilidad? Pakiusap, pag-isipan niyo po munang mabuti, Master. Hazel, hindi na kailangan tumanggi. Nadaig mo ang Demon Lord at nailigtas mo ang mundo ng mga cultivator. Kumalat na ang pangalan mo sa buong kaharian. Sa iyong pamumuno, tiyak na mas lalo pang uunlad ang Astral Order. Tinatanggap ko po ang utos ninyo. Simula sa araw na ito, hindi ko bibiguin ang tiwalang binigay ninyo o ang 1,000 taong pamana ng Astral Order. Simula ngayon, formal nang tinatanggap ni Hazel ang posisyon bilang pinuno ng Astral Order. Siya na ang hahawak sa lahat ng usapin ng Astral Order. Ako naman ay magretiyo ng pansamantala upang magsikap sa pag-abot ng realm ng pag-akyat. Maliban na lang kung may emergency, huwag ninyo akong gambalain. Pagbati, pinuno ng sekta. Mga disipulo, ngayon, ako si Hazel, ang hahalili bilang pinuno ng sekta. Pupunuin ko ang inaasahan ni Master at ang pag-asa ng ating sekta. Pamumunuan ko ang Astral Order patungo sa panibagong tagumpay at puprotektahan ko ang kapayapaan sa mundo ng mga cultivator. Hazel, alagaan mong mabuti ang sekta at ang mundo ng cultivation. Magkikita tayo muli balang araw sa langit. 300 taon ng proteksyon. Ngayon, puno ng talento ang sekta. Lahat ng mahahalagang gawain ay hinahawakan ng mga itinalagang tao. Naabot ko na ang hangganan para sa pag-akyat. Ngayong araw, ipapasa ko ang posisyon ng pinuno ng sekta. Sa iyo. Nasa iyong mga kamay na ngayon
ang kinabukasan ng Astral Order. Maging panatag po kayo, pinuno ng sekta. Hawak ko ang Astral Order. Sisiguraduhin kong lalo pang uunlad ito. Nais kong pagpalain ka sa ligtas mong paglalakbay patungo sa mas mataas na mundo. Pagbati, langit na Emperador Mausai. Maaari ka nang bumangon. Simula ngayon, ako na ang mangunguna sa walang hanggang mundo upang bumuo ng isang panibagong panahon.